Welcome back again sa ating YouTube channel mga idol. So sa video na ito ituturo ko sa inyo kung paano ginagamit or ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ginagamit ng cellphone repair tools na ito na binili ko pa sa Lazada. I-explain ko sa inyo isa't isa ang bawat function nito mga idol. So itong dalawang ito sa baba, itong pula at saka itim, itong may sign na plus at saka minus. Ito yung kanyang output power supply na papunta doon sa cellphone. Ito yung kanyang cord mga idol. Itong dalawa na ito yung sasaksak natin dito. Yung pula dito sa pula rin dapat. Ito yung positive at saka yung itim dito rin dapat sa itim. Ito yung negative mga idol. Ayan. Ito yung para doon sa board ng cellphone. So huwag kayong malito kung bakit marami ito. Ito yun siya mga idol. So huwag kayong malito kung bakit marami itong cord na ito. Dahil isa lang naman dito ang ginagamit natin. Itong USB na ito mga idol. USB port na ito. Para ito sa USB cable kung gusto mo mag-charge ng cellphone. So itong dalawa lang naman ito ang ginagamit natin. Itong pula at saka yung itim. Ito yung para doon sa board ng cellphone. So, itong pula doon sa positive na connector ng battery sa board ng cellphone. Itong itim naman doon sa negative. Itong pula dito sa may positive ng battery terminal ng cellphone. Ganyan. Ganyan dapat. Yung positive sa positive na rin ng cellphone. Yung negative sa negative na rin dapat. Itong dalawa naman na pula at saka itim na rin. Hindi naman ito mahalaga kasi para lang naman ito sa sa battery voltage lang. So ito naman yung kanyang cord. So ginagamit lang ito kung gusto mong i-test kung ilang voltage ba ang voltahe ng battery ng cellphone mo. So itong LCD mga idol, dito natin nakikita o makikita kung ilang voltage ang ating naset. Sandali lang, isasaksak ko muna para malaman natin. Paanda rin natin. Ito yung kanyang switch. Ayan. So ito mga idol, itong dalawang positive negative na ito, pag ginamit nyo ito para mag-test kayo ng voltage ng battery, dapat ilipat nyo ito. Paganyan nyo siya. Lagay nyo siya sa voltage test. Pero dito kayo magsaksak. Wag dito. Wag ito ang gamitin nyo, kundi ito. Itong isang cord na ito. Pero ilipat natin sa sa output. So paano nga ba siya i-set mga idol? Itong meter na ito mga idol, mayroon siyang sign na letter B. Ibig sabihin ito yung volts. So itong volts na ito sa meter, same lang sila nitong nasa LCD. Kung ano yung iset mo na voltage dito sa LCD, ganun din ang makalagay dito. Try natin. Iset natin siya sa 3.7. Ipaikot nyo lang itong parang volume niya mga idol. Yan. Kung makikita niyo mga idol, pag tumaas ang number dito sa voltage sa LCD, tataas din yung meter dito sa taas. Tingnan niyo pag tinaasan ko yan, tataas din ito. Ayan. Sabay itong nasa LCD at saka itong nasa meter. So kapag ginamit niyo siya sa cellphone, mga idol, dapat ang pinaka minimum ay 3.7. Dapat hindi siya bababa sa 3.7. At dapat na rin wag siya lalampas sa 4.3. Dapat hindi siya lalampas sa 4.3. Mga idol. Kasi pag umabot siya ng 4.3, pwede pang mag-andar yung cellphone, mga idol. Pero pag nag-abot siya ng 4.5 or 5.0, hindi na mag-andar ang cellphone, mga idol. At kapag naglampas naman siya sa 6 pataas, pag naglampas na siya sa 6 pataas mga idol, pwede nang masunog yung
cellphone nyo pwede nang mag-usok dahil ma-over voltage yung cellphone niyo. So dapat lagay nyo lang siya sa 3.7 or 3.8 or 4.0. Dapat nasa mula 3.7 hanggang 3.9 lang kayo pag ginamit nyo na siya sa cellphone. So ang cellphone tools na ito mga idol, malalaman mo dito kung gumagana ba yung cellphone kahit wala siyang display. Malalaman mo kung okay pa ba yung board kahit wala na siyang LCD. Kahit ganito na lang siya mga idol. Kahit ganito na lang, malalaman nyo kung gumagana pa yung board ng cellphone na ito kahit wala na siyang LCD at boardless na siya. So dito niyo naman malalaman. Dito sa may letter A, may simbolong letter A. Dito sa may amperes. Kasi pag pinaandar nyo na yung cellphone, ito yung gumagalaw. Pag umaandar na yung cellphone, itong meter na ito. So, yun ang purpose dito. So, sa cellphone repair tools na ito mga idol, pwede kayong matutong mag-repair ng cellphone. Basta mayroon lang kayong ganito. Dahil ang tools na ito mga idol, pwede mong malaman kung grounded ba yung cellphone or hindi. At pwede mo rin malaman kung malakas ba mag-consume ang cellphone mo ng battery kahit hindi naman ito grounded. Yun ang kagandahan ng cellphone tools na ito mga idol. So maraming nagagawa itong cellphone tools na ito. At yung mga battery naman na empty na mga idol, pwede niyong shockan dito para mabuhay at magbalik yung lakas ng battery niyo kung nag-shutdown yung battery ng cellphone niyo. So ganun lang kadali itong gamitin mga idol ang cellphone repair tools na ito. Pag nag-set kayo ng voltage, dapat hindi siya bababa sa 3.7. Dapat hindi siya bababa sa 3.7 mga idol. At dapat na rin hindi siya lalampas sa 5 volts. Kasi pag nagabot na yan siya ng 5 volts mga idol, hindi na mag-andar yung cellphone. Pero hindi pa naman siya masisira. Pero pag naglampas na yan siya ng 5 volts plus or 6 volts pataas, pwede nang masira yung cellphone nyo mga idol. Lalo na pag nag-abot na yan ng mga 9, uusok na talaga yung cellphone nyo mga idol. Masisira talaga yung cellphone nyo kahit walang diferensya yung cellphone nyo. So dapat nasa 3.7 or 3.8 lang talaga mga idol. Bakit kailangan sa 3.7 lang ang minimum hanggang 4.0 lang? Kasi yung mga battery ng cellphone mga idol, lahat ng battery ng cellphone nasa 3.7 lang talaga yung output niya mga idol. Makikita niyo ito mga idol, nasa 3.7 lang siya. Ayan o, charging voltage 3.7 volts. So yan lang yung output. Ito yung output niya mga idol, output ng battery. Ito yung nagpapaandar, ito yung voltahe na nagpapaandar sa kanyang cellphone. So kapag naglampas na yan siya, tulad ng 6 volts plus, hindi na mag-andar yung cellphone. At kapag nagbaba naman siya sa 3.7 volts, hindi mag-andar yung cellphone kasi hindi niya kayang itulak. Hindi niya kayang paandarin. So dapat 3.7 lang talaga tayo hanggang 4.0 to 4.2. Pwede pa mag-andar yung cellphone. So yun yung kagandahan ng cellphone tools na ito mga idol. Binili ko siya sa Lazada, mura lang siya, 1,000 plus lang. Kasama na yung shipping niya. So yun yung kagandahan ng cellphone tools na ito mga idol. Pwede kayong matuto mag-repair ng cellphone kahit nasa bahay lang kayo at hindi na kailangan pang mag-aral ng TISDA. At kapag natuto na kayo ng maayos, pwede na kayong magkaroon ng sariling trabaho niyo. So dahil kasi ang voltage na ito, pwede mong malaman kung ano yung sira sa cellphone. So tulad ng grounded, malalaman mo kung grounded ba talaga yung cellphone or hindi. Kung may problema sa program yung cellphone kaya siya hindi umaandar, malalaman mo rin kung bakit hindi siya umaandar. Kasi maraming dahilan ng hindi pag-aandar ng cellphone. Yung iba dahil sa program, yung iba dahil grounded.
So, yung iba tinatawag nilang deadbot. So, maraming salamat sa panonood mga idol. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, pakipindot lang yung subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload ko. Dahil sa next video, ang gagawin ko namang tutorial is kung paano mag-repair ng cellphone gamit ang tools na ito. Dahil ang video na ito ay kung paano gamitin siya. Yun lang ang ano ng video na ito ay kung paano ang function ng tools na ito. So sa next video naman mga idol, ay tuturo ko sa inyo o tuturuan ko kayo sa mga hindi pa marunong kung paano mag-repair ng cellphone or paano mag-diagnose ng cellphone gamit ang cellphone tools na ito. So maraming salamat ulit sa panonood.